na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Yung kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagligtas sa atin. Ito yung kayang gawin ng Diyos, no, para sa atin. Salvation. At yung kaligtasan na yan, plano ng Diyos ayon dito bago pa nagsimula ang mga panahon. Sa simula pa lang ng lahat, kalooban or nais na ng Diyos na tayo po ay maligtas. Ngayon, kung naniniwala po tayo sa kahalagahan at kagandahan ng kaligtasan, yung bang magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya, na magkakasama tayo magkakapatid, kung naniniwala po tayo sa kagandahan at kahalagahan ng kaligtasan na yon, bakit natin aayawan itong ibinibigay sa atin ng Diyos na bago pa nagsimula ang mga panahon ay nais niya na, no? Kung talagang gusto natin yung buhay na walang hanggan, dapat ngayon pa lamang po sa buhay nating ito, yung ating mga pag-iisip, yung ating mga ginagawa at mga gagawin pa, dapat po inihahanay natin sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos? Nais niya, sinasabi dito, maligtas tayo. Plano niya noon pa man, nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Tapos yung pagnanais niya na yon, kaya niyang gawin yun. Ang totoo, ginawa ng Diyos ang pagliligtas niya sa atin. Diba, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, yung pinakamamahal niyang anak, ibinigay ng Diyos para sa atin. Maraming mga talata sa Biblia nagsasabi po na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay maliligtas. So, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.